Saan napunta ang 10 taon ng aking buhay? Sa isang iglap, ang singsing na sumisimbolo ng ating sumpaan ay nasa daliri na ng iba. Habang tinatahi ko ang iyong tagumpay, dahan-dahan mo palang pinupunit ang aking dangal. Ngayon, mula sa mga retaso ng aking durog na puso, muli akong babangon. Kaya mo bang harapin ang babaeng itinapon mo sa dilim? Isang pag-ibig na nagtapos sa ulan at isang paghihiganti na magsisimula sa katarungan. Mateo, anak, hanggang kailan mo babalak tiisin ang pabigat na yan sa buhay mo? Tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ay isang matagumpay na opisyal sa bangko, habang ang asawa mo ay amoy tela at pawis na mula sa kalsada. Hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan mo ngayon. Ang tinig ni Doña Milagros ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Bawat salita ay puno ng lason, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa kabilang dako ng pintuan, ang sagot ni Mateo ay tila isang mas matalas na balisong na bumaon sa puso ng nakikinig. Ma'am, alam mo namang ginagawa ko ang lahat. Konting tiis na lang. Naiintindihan ni Mireya ang sitwasyon. Kapag naayos na ang lahat ng papeles sa promosyon ko, ako na mismo ang magpapaalis kay Marikit sa pamamahay na ito. Pagod na rin akong makita ang pagmumukha niyang laging mukhang biktima. Sa loob ng madilim na kusina, nakatayo si Marikit Valerosa na tila isang estatwa ng asin. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandok, habang ang kaliwa ay dahan-dahang humahaplos sa mainit na kaldero ng sinigang na paborito ni Mateo. Maghapong sumakit ang kanyang likod sa pagtatapos ng 3 barong na ipinatahi ng kumpanya ni Mateo. Mga barong na siya ang gumawa. Bawat tahi ay may kalakip na panalangin para sa tagumpay ng asawa. Hindi lang yun. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa dahil sa puyat. Kagabi lamang ay lihim niyang inayos ang mga komplikadong formula sa financial report ni Mateo na hindi nito matapos-tapos. Akala niya, ang pagod niya ang magiging pundasyon ng kanilang masayang bukas. Ngunit sa isang iglap, ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila naging malapot na dugo na tumatagas mula sa isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Marikit sa sandok. Bumitaw ito mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig. Nalumikha ng isang mahinang tunog ng pagkakalampag na umalingaw-ngaw sa kusina. Ngunit wala siyang naramdamang kaba. Ang kanyang pandama ay tila namanhid na. Ang mainit na singaw ng niluluto ay hindi na nagawang painitin ng kanyang katawan na ngayon ay nanginginig sa matinding ginaw, ang ginaw ng katotohanan. Pumasok si Mateo sa kusina. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagmamahal na dati niyang ipinapangako noong sila ay nagsisimula pa lamang sa hirap. Sa likuran niya ay nakatayo si Doña Milagros na may mapangaping ngiti sa kanyang mga labi at isang babaeng estranghero, maganda, maputi at balot ng mamahaling alahas. Si Mireya. Narinig mo naman siguro, Marikit. Bungad ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tila ba kinakausap lamang niya ang isang estranghero sa kalsada. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ayoko nang magsinungaling. Mireya is the one who belongs in my world. Siya ang may koneksyon, siya ang may yaman, at siya ang makakatulong sa akin. Ikaw? Ano ka ba kundi isang mananahi na hanggang dito na lang ang alam? Napatingin si Marikit sa kanyang mga palad. Ang mga daliring dati ay mabilis humawak ng keyboard at bumuo ng mga codes na kayang magpatakbo ng malalaking sistema. Ngayon ay puno ng mga marka ng tusok ng karayom. Isinakripisyo niya ang kanyang career, ang kanyang pangarap na maging isang lead developer para lamang maging ideal wife sa isang lalaking ang tanging alam ay gamitin ang kanyang talino para sa sariling interes. Mateo, bulong ni Marikit. Ang kanyang boses ay gumaralgal, tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng paa. Ang lahat ng reports mo, ang mga system na ipinagmamalaki mo sa boss mo,
Hindi mo ba naaalala kung sino ang gumawa ng mga iyon? Ako, Mateo. Ako ang utak sa likod ng bawat tagumpay mo. Humalakhak ng malakas si Doña Milagros, isang tunog na parang pagkagasgas ng bakal sa semento. Ambisyosa, isang hamak na mananahi, magmamarunong tungkol sa teknolohiya. Huwag mo kaming patawanin, Marikit. Ang anak ko ay sadyang matalino, at ikaw ay sadyang palamunin lamang na naghahanap ng dahilan para hindi itapon sa labas. Lumapit si Mateo kay Marikit at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Ang respeto, Marikit, ay para sa mga taong may narating. Huwag mong angkinin ang mga bagay na hindi mo kayang patunayan. Ngayon, kumuha ka ng kahit anong gamit na gusto mo at umalis ka na. Ayokong madumihan ang bahay na ito ng presensya mo kapag dumating ang mga bisita bukas. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Marikit. Ang sakit ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ito ay naging isang matalim na katahimikan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang sewing kit, ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay sa bawat hibla ng kanyang pusong pinunit ng walang awa. Habang naglalakad siya palabas ng gate ng marangyang subdibisyon, hindi niya tiningnan ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa gitna ng unos, habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balat, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa sampal ni Mateo. Hanggang kailan ko ba hahayaang ituring akong basahan ng mundong ako naman ang nagtahi? Tumigil siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang kanyang buhok ay basa na at dikit sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang sewing kit. Pagkatapos ay tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan alam niyang nandoon ang kanyang nakaraan, ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito na ngayon ang kanyang kanlungan. Ang ulan sa gabi ng Quezon City ay hindi na lamang basta tubig na bumabagsak mula sa langit. Para kay Marikit, ang bawat patak nito ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit na tiniis niya sa loob ng 10 taon. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa, habang ang kanyang mga sapatos ay puno na ng maruming tubig mula sa mga baha sa gilid ng bangketa. Mahigpit niyang yakap ang kanyang lumang sewing kit, ang tanging bagay na hindi nagtaksil sa kanya sa gabing ito. Sa bawat hakbang, tila bumabalik ang kanyang gunita sa panahong siya ay punong-puno pa ng pangarap. 10 taon na ang nakalilipas, si Marikit Valerosa ang pinakamatalinong estudyante sa kanilang universidad pagdating sa information technology. Siya ang golden girl ng coding, ang tanging nakakaintindi sa mga algorithm na maging ang kanyang mga professor ay nahihirapan. Ngunit sa gitna ng kanyang ningning, dumating si Mateo. At kasunod ni Mateo ay ang malupit na tadhana, ang pagkamatay ng kanyang ama. Naalala ni Marikit ang gabing iyon kung kailan wala silang pambayad sa ospital at pambili ng kabaong. Doon lumapit si Doña Milagros, bit-bit ang isang tsekeng tila ginto sa paningin ng isang nagdadalamhating anak. Huwag kang mag-alala, Marikit. Kami na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa tabi ni Mateo at suportahan siya. Iyon ang simula ng kanyang utang na loob, isang kadena na unti-unting pumatay sa kanyang mga pangarap. Tinalikuran niya ang kanyang scholarship sa ibang bansa upang maging asawa ni Mateo, upang maging anino ng isang lalaking ang tanging ambisyon ay umakyat sa itaas. Kahit pa kailangang tapakan ang mismong taong nagbuhat sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Marikit nang marinig niya ang ingay ng mga sasakyan sa EDSA. Napagtanto niyang wala siyang matutuluyan. Ang kanyang mga kamag-anak ay nasa probinsya at ang kanyang mga kaibigan ay matagal na niyang kinalimutan dahil sa pagbabawal ni Doña Milagros. Sa gitna ng dilim at lamig, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tao na nakakita sa kanyang galing
bago pa man siya naging isang hamak na mananahi. Matapos ang mahabang oras ng paglalakad, nakarating si Marikit sa isang lumang gusali sa isang madilim na eskinita. Ang karatula ay kupas na, ngunit mababasa pa rin ang mga salitang Esteban's Tech and Repairs. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintuang gawa sa bakal. Ang tunog ng kanyang kamao sa metal ay tila isang pagsusumamo para sa kanyang buhay. Ilang sandali pa ay bumukas ang maliit na bintana sa pinto. Isang matandang lalaki na may suot na makapal na salamin ang sumilip. "Sino yan? Sarado na kami." Ang boses nito ay paos at puno ng pagod. "Mang Esteban, si Marikit po ito." Halos pabulong na sagot ni Marikit. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng ginaw. Biglang bumukas ang pinto ng malawak. Ang amoy ng solder at mga lumang piyesa ng computer ay sumalubong kay Marikit. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. "Marikit? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bata ka? Bakit ka basang-basa? Pasok, dali." Iginiya ni Mang Esteban si Marikit sa loob ng maliit na talyer. Pinaupo niya ito sa isang silya at binigyan ng isang lumang tuwalya. Habang pinatutuyo ni Marikit ang kanyang buhok, hindi mapigilan ng matanda ang magtanong. "Nasaan ang asawa mo? Bakit ka nasa labas sa ganitong oras?" Hindi nakasagot si Marikit. Yumuko lamang siya at hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na humalo sa tubig ng ulan sa kanyang mukha. Ang bawat hikbi ay may kasamang sakit na tila hinihiwa ang kanyang dibdib. "Wala na po, Mang Esteban. Itinapon na po nila ako na parang basahan matapos kong ialay ang lahat sa kanila." Napabuntong hininga ang matanda. Alam niya ang kwento ni Marikit. Alam niya kung gaano katalino ang babaeng ito noong ito ay nasa ilalim pa ng kanyang pagtuturo. "Sinasabi ko na nga ba, masyado kang naging mabuti sa mga taong walang utang na loob. Pero huwag kang mag-alala, nandito ka na. Hindi ka pababayaan ng lumang talyer na ito." Inilapag ni Marikit ang kanyang sewing kit sa lamesang puno ng mga sirang circuit board. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito, naghahanap ng tuyong panyo. Ngunit sa ilalim ng mga retaso ng tela at mga skin ng sinulid, ang kanyang mga daliri ay may nasalat na isang matigas at malamig na bagay. Isang bagay na matagal na niyang itinago at halos kinalimutan na rin niya. Inilabas niya ito, isang pilak na USB flash drive. Kumunot ang noo ni Mang Esteban. "Ano yan, Marikit?" Ito po ang lahat ng pinagpuyatan ko noong nakaraang 5 taon, Mang Esteban," bulong ni Marikit, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa isang bagong uri ng emosyon. Dito nakatago ang core logic ng system na ginagamit ni Mateo sa bangko. Ang system na sinasabi niyang siya ang gumawa. Hindi niya alam na bago ko i-install ang huling update sa laptop niya, gumawa ako ng kopya. At nag-iwan ako ng isang huling tahi na ako lang ang makakapag-ayos. Tumingin si Marikit sa USB pagkatapos ay kay Mang Esteban. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kawalang pag-asa, ngayon ay nagpapakita ng isang matinding determinasyon. "Mang Esteban, kailangan ko ng computer. Kailangan kong bawiin ang buhay na kinuha nila sa akin." Natahimik ang buong talyer. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng mga patak ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa yero, na tila isang hudyat ng nalalapit na bagyo sa buhay ng mga balerosa. Bakit ba ang hirap magsimulang muli kung ang tanging baon mo ay isang pusong punong-puno ng lamat at mga kamay na sanay lamang sa hapdi ng karayom? Ito ang bulong ni Marikit sa kanyang sarili habang nakaupo sa harap ng isang lumang computer sa sulok ng talyer ni Mang Esteban. Ang liwanag mula sa monitor ay tila sumasariwa sa kanyang mga matang pagod na sa pag-iyak. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang itapon siya ni Mateo, at sa loob ng 7 araw na yon, ang talyer na ito ang nagsilbing kanyang mundo.
Dito niya iniinda ang gutom, ang lamig ng gabi, sa ibabaw ng isang manipis na banig, at ang paulit-ulit na pag-aling-awngaw ng mga masasakit na salita ni Doña Milagros sa kanyang pandinig. Sinubukan ni Marikit na itama ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ngunit sa bawat pindot niya sa mga titik, tila may kuryenteng gumuguhit sa kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang mga daliri ay matitigas na, tila ba nakasanayan na ang paghawak sa telang maong at paghila sa matatandang sinulid. Ang bawat maling pindot ay tila isang paalala na 10 taon siyang nawala sa mundong ito, na siya ay kinalalawang na siya ay wala ng puwang sa mabilis na takbo ng teknolohiya. Huwag mong madaliin, Marikit. Ang mahinahong tinig ni Mang Esteban ay nagmula sa likuran. Kasunod ang tunog ng paglapag ng isang tasang kape sa kahoy na lamesa. Ang talino ay parang ginto. Kahit ibaon mo pa sa putik ng mahabang panahon, hindi yan kinalawang. Kailangan mo lang itong pakintabin muli. Ngumiti ng mapait si Marikit. Paano ko po pakikinangin ang isang bagay na kinalimutan ko na para sa isang taong hindi naman pala ako pinahalagahan, Mang Esteban? Minsan, naiisip ko, baka tama sila. Baka hanggang dito na lang talaga ako. Nabalot ng katahimikan ng talyer, maliban na lamang sa mahinang ugong ng isang lumang electric fan sa kisame. Hindi nagtagal. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay tila isang hudyat ng pagbabago. Pumasok ang isang lalaki na may tindig na kagalang-galang, nakasuot ng isang simpleng asul na polo, pero bakas ang awtoridad sa bawat kilos. Siya si Marius Delgado. Sa mundo ng teknolohiya sa Pilipinas, ang pangalang Delgado ay katumbas ng kapangyarihan at integridad. Ngunit sa talyer ni Mang Esteban, siya ay isang kliyenteng naghahanap ng solusyon sa isang problemang hindi kayang ayusin ng kanyang mga high-end na eksperto sa Makati. Esteban, bungad ni Marius, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Sinasabi ng mga tao na ikaw lang ang nakakaintindi sa mga legacy systems na ginagamit pa rin ng mga lumang bangko. May isa akong server na kailangang buksan, pero ang code ay napakaluma at napakakomplikado. Nawawalan na ako ng oras. Napakamot sa ulo si Mang Esteban. Marius, alam mong ang mga mata ko ay hindi na kasing talas ng dati. Pero, tumingin ang matanda kay Marikit na noon ay pilit na itinatago ang sarili sa likod ng monitor. Baka ang aking pinakamahusay na estudyante ang makakatulong sa'yo. Lumingon si Marius kay Marikit. Ang kanyang matalas na tingin ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ng babae. Napansin niya ang suot nitong lumang duster, ang mga daliring may mga marka ng tusok, at ang bakas ng puyat sa ilalim ng mga mata nito. Siya? Ang tanong ni Marius. May halong pagdududa sa boses. Mukha siyang mananahi. Hindi nakaimik si Marikit. Ang salitang mananahi ay tila isang sampal na nagpabalik sa kanya sa bahay ng mga balerosa. Gusto niyang tumayo at tumakbo palayo. Ngunit may kung anong puwersa sa loob niya ang nag-udyok sa kanya na manatili. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang buhok at hinarap si Marius. Opo, mananahi po ako. Ang boses ni Marikit ay mahina pero may determinasyon. At sa pananahi, natutunan ko na ang pinakamatibay na tahi ay ang mga hindi nakikita sa labas. Ganyan din ang coding. Ang pinakamahalagang bahagi ng isang sistema ay ang lohika na nakatago sa ilalim ng napakaraming linya ng code. Lumapit si Marikit sa laptop na dala ni Marius. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig, ngayon ay tila may sariling isip. Ang tunog ng kanyang pagpindot sa keyboard ay naging isang mabilis at maayos na ritmo. Isang melodiya ng pagbabalik. Sa loob ng 5 minuto, ang mga error na kanina pa lumalabas sa screen ay isa-isang nawala. Pinalitan ng isang berdeng mensahe na nagsasabing, "Access granted."
Natahimik si Marius. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang matinding gulat at paghanga. Hindi niya akalain na sa isang madilim at maalikabok na talyer sa Quezon City, matatagpuan niya ang sagot sa kanyang problema. Sino ka? Ang tanong ni Marius. Ang kanyang boses ay wala na ang lamig ng kanina. Ako si Marikit. Simpleng sagot ng babae habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang kamay sa keyboard. Isang babaeng nagtahi ng pangarap ng iba, pero ngayon ay magsisimula ng itahi ang sarili niyang bukas. Tiningnan ni Marius ang isang dokumento sa kanyang folder bago muling tumingin kay Marikit. Marikit, ang kumpanyang kinakalaban ko ngayon sa isang bidding ay ang Valerosa Financials. Sinasabi nilang meron silang pinaka-advanced na system, pero ngayon, naniniwala akong may lamat ang kanilang pagmamabangis. Gusto mo ba akong tulungan na patunayan iyon? Nang marinig ang pangalang Valerosa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marikit. Ang sakit ng nakaraan at ang galit para sa katarungan ay nagtagpo sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi ito para sa paghihiganti, kundi para sa pagbawi ng kanyang dangal. Kailan po tayo magsisimula? Ang tanong ni Marikit, habang ang isang maliit na ngiti ay dahan-dahang sumisilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na puno ng pighati, kundi ng pag-asa. Hindi mo na dapat iniisip ang babaeng yon, Mateo. Isang mantsa lang siya sa iyong marangal na apelyido na sa wakas ay nabura na natin. Isipin mo ang iyong hinaharap. Kasama si Mireya, isang hinaharap na puno ng ginto at hindi ng mga retasong basahan. Ang tinig ni Doña Milagros ay parang isang madulas na ahas na gumagapang sa loob ng marangyang sala ng mga Valerosa. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na gawa sa mamahaling nara habang dahan-dahang humihigop ng tsaa mula sa isang tasang porselana. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng kayabangan. Tila ba siya ang reyna ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na kanyang winasak. Si Mateo ay nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa malawak na hardin na dati ay inaalagaan ni Marikit. Noong narito pa ang kanyang asawa, ang bawat halaman ay malago at ang bawat sulok ay may amoy ng kalinisan at pagmamahal. Ngunit ngayon, tila ba ang bahay ay naging malamig at walang buhay? Kahit pa napapalibutan ito ng mga bagong kagamitan na binili ni Mireya. Hindi ko siya iniisip, Ma'am, ang sagot ni Mateo. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang boses na hindi niya maipaliwanag. Ang iniisip ko ay ang presentation bukas sa Board of Directors. May mga error na lumalabas sa system na hindi maipaliwanag ng mga IT consultants natin. Sabi nila, ang logic daw ay masyadong personal at mahirap intindihin. Lumapit si Mireya kay Mateo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa makintab na sahig. Yumakap siya sa braso ni Mateo. Ang kanyang pabango ay napakatapang. Tila ba sinusubukan nitong takpan ang anumang bahid ng konsensya sa loob ng silid. Hon, don't stress yourself too much. Ang sabi ni Mireya sa kanyang malambing, ngunit plastic na tono. You're the vice president now. Hayaan mo ang mga tauhan mo ang magpuyat sa codes na yan. Why don't we celebrate? I just bought a new dress and I want to show it to your friends sa charity gala bukas. Napabuntong hininga si Mateo. Mireya, kailangan nating maipanalo ang bidding laban sa Delgado Group. Kapag nalaman nilang may bugs ang system natin, baka bawiin ng mga investors ang kanilang pera. Ang system na ito ang dahilan kung bakit ako naging tanyag. Hindi ito pwedeng bumagsak ngayon. Hindi alam ni Mateo. Ang bawat linya ng code na ipinagmamalaki niya ay ang mismong mga tahi ng talino ni Marikit na lihim niyang ninakaw. Sa tuwing natutulog si Marikit noon matapos ang maghapong pananahi, lihim na binubuksan ni Mateo ang laptop ng asawa upang kopyahin ang mga algorithm na binuo nito sa gitna ng pagod. Para kay Mateo, ang talino ni Marikit ay ari-arian niya rin.
dahil siya naman ang bumubuhay sa babae. Alam mo, Mateo, ang sabat ni Doña Milagros, habang ibinababa ang kanyang tasa sa mesa na lumikha ng isang matunog na pagkakalampag. Masyado mong pinalaki ang ulo ng babaeng yon. Kung hindi dahil sa utang na loob niya sa pamilya natin, nabulok na siya sa hirap. Ang system na sinasabi mo, baka sadyang nilagyan niya iyan ng lason bago siya umalis. Ganyan ang mga taong galing sa putik, mapaghiganti. Sa sulok ng sala, nakita ni Mateo ang lumang makina ng pananahi ni Marikit. Nakatago na ito sa dilim, natatakpan ng isang makapal na tela. Gusto niyang ipatapon iyon, ngunit tila may kung anong puwersa na nagbabawal sa kanya. Ang makinang yon ang saksi sa 10 taon ng pananahimik at sakripisyo ni Marikit. Mga taon na ngayon ay itinuturing nilang basura. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo sa ibabaw ng lamesa. Ang ilaw nito ay tila isang babala sa gitna ng dilim. Agad niya itong sinagot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano? Paanong nangyari iyon? Ang sigaw ni Mateo sa kabilang linya. Isang malaking bahagi ng database ang biglang nag-lock at ang tanging key ay isang encrypted password na wala sa records natin. Mabilis na lumapit si Mireya. Anong nangyayari, Hon? Ibinaba ni Mateo ang telepono. Ang kanyang paningin ay tila nagdidilim. Ang huling update na inilagay ko, mayroon itong tinatawag na ghost stitch. Isang code na nakabaon ng malalim sa system. Sinasabi ng IT head natin na parang isang disenyo ito ng tahi na kapag hinila mo ang isang hibla, ang buong tela ay magsisimulang masira. Napaupo si Mateo sa sofa. Ang kanyang yabang ay tila bulang naglaho. Naalala niya ang mga huuling salita ni Marikit sa kanya sa gitna ng ulan. Ang lahat ng reports mo, ang mga system na ipinagmamalaki mo, ako ang utak sa likod niyan. Imposible, bulong ni Mateo sa sarili. Paano niya nagawa iyon nang hindi ko nalalaman? Wala siyang mararating, Mateo. Ang matinis na sigaw ni Doña Milagros. Hanapin mo siya. Siguradong nagtatago lang siya sa kung saang butas. Pilitin mo siyang ayusin ang gulong ito at pagkatapos ay tuluyan mo na siyang ibaon sa limot. Ngunit sa loob-loob ni Mateo, alam niyang hindi na ganoon kadali ang lahat. Ang babaeng itinuring niyang basahan ay may iniwang isang huling tahi. Isang tahi na maaring maging mitya ng kanilang pagkawasak. Habang nag-aaway sina Mireya at Doña Milagros tungkol sa kung sino ang dapat sisihin, si Mateo ay nanatiling nakatitig sa dilim. Nagsisimulang makaramdam ng isang takot na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Sa kabilang dako ng lungsod, sa talyer ni Mang Esteban, isang maliit na monitor ang naglalabas ng berdeng liwanag. Doon, nakaupo si Marikit. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Ang bawat pindot niya ay may kasamang bulong. Ang bawat tahi na kinuha mo, Mateo, ay isa-isa kong kukunin pabalik. Hanggang sa wala nang matira sa iyong kundi ang hubad na katotohanan. Sabi nila, ang mga kamay na marunong lang humawak ng karayom ay hindi kailanman matututong humawak ng kapangyarihan. Ngunit hindi nila alam, ang bawat tahi ay isang aral ng pasensya at ang bawat algorithm ay isang sining ng katapatan. Ito ang nasa isip ni Marikit habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at napakalamig na opisina ni Marius Delgado sa Makati. Ang paligid ay balot ng makintab na salamin at mga kagamitang yari sa bakal at katad. Malayo ito sa maalikabok at madilim na talyer ni Mang Esteban at lalong malayo sa maliit na sulok ng kusina kung saan siya dating nananahi. Suot niya ang isang simpleng blusa na siya mismo ang nagtahi, malinis, maayos at may dignidad. Nandito ang lahat ng kailangan mo, Marikit, ang sabi ni Marius habang itinuturo ang isang high-end na workstation. Ang server na ito ay nakakonekta sa aming mainframe. Dito mo sisimulan ang pagbuo ng Phoenix System, ang sistemang tatalo sa Valerosa Financials sa darating na bidding.
Tumingin si Marikit kay Marius. Napansin niya ang pagod sa mga mata ng lalaki, ngunit nandoon pa rin ang ningas ng pag-asa. Bakit po ninyo ako binibigyan ng ganitong kalaking tiwala, Sir Marius? 1 linggo pa lang po ang nakakalipas mula nang makita ninyo ako sa isang maruming talyer. Huminto si Marius sa kanyang paglalakad at humarap kay Marikit. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maamoy ni Marikit ang malinis at panlalaking pabango ni Marius. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Dahil sa loob ng 10 taon sa industriyang ito, ikaw lang ang nakita kong tumingin sa code na parang tinitingnan ang isang mahal sa buhay. Ang malumanay na sagot ni Marius. Nakita ko kung paano mo inayos ang system ko noon. Hindi lang yon basta logic. May puso ang gawa mo, Marikit. At iyon ang wala sa mga balerosa. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Marikit ang isang kakaibang init na gumapang sa kanyang mga pisngi. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama nila ni Mateo, ang tanging naririnig niya ay ang mga puna sa kanyang pagkukulang. Ngayon, sa harap ng isang estranghero na itinuturing na hari ng industriya, nakaramdam siya ng tunay na pagpapahalaga. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay lumalim na. Ang tanging liwanag sa loob ng opisina ay nagmumula sa mga monitor ni Marikit at sa lampara sa lamesa ni Marius. Nanatili si Marius sa kanyang silid, abala sa mga dokumento, ngunit paminsan-minsan ay sumisilip siya kay Marikit. Nakikita niya ang seryosong mukha ng babae, ang mabilis na paggalaw ng mga daliri nito, at ang paminsan-minsang pag-aayos ng buhok na humaharang sa paningin. Tumayo si Marius at kumuha ng 2 tasa ng mainit na kape. Lumapit siya kay Marikit at dahan-dahang inilapag ang isang tasa sa tabi nito. Ang mahinang tunog ng porselana sa ibabaw ng lamesa ay nagpalingon kay Marikit. Magpahinga ka muna, ang sabi ni Marius. Ang kanyang boses ay puno ng malasakit. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa isang gabi lang. Salamat po, bulong ni Marikit. Inabot niya ang tasa at sa isang pagkakataon, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Ang simpleng pagdait na yon ay tila nagdulot ng isang mahinang kuryente na nagpakaba sa dibdib ni Marikit. Agad siyang napatingin sa ibaba. Pilit na itinatago ang kanyang pagkailang. Napansin ni Marius ang mga marka sa daliri ni Marikit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae na ikinagulat nito. Ang mga sugat na ito, galing ba ito sa pananahi? Tumango si Marikit. Ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig. Opo, libo-libong tahi para sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Hinitit ni Marius ang kanyang hininga. Huwag kang mag-alala, Marikit. Mula ngayon, ang mga kamay na ito ay hindi na muling susugat dahil sa pagpapakumbaba. Ang mga kamay na ito ang magpapatakbo ng hinaharap. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang malalim na katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi puno ng damdamin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marikit na hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Sa tabi ni Marius, tila unti-unting naghihilom ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nagambala nang tumunog ang intercom sa lamesa ni Marius. Sir Marius, may tawag po mula sa security sa lobby. May isang lalaking nagngangalang Mateo Valerosa ang nagigiit na pumasok. Sinasabi niyang itinatago ninyo rito ang kanyang asawa. Biglang namutla si Marikit. Ang takot na akala niya ay nawala na ay biglang nagbalik, mas matindi at mas mapait. Ang bawat salita ng security ay tila isang babala ng paparating na unos. Tumingin si Marius kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay naging matigas na parang bakal. Huwag kang matakot, Marikit. Hanggat nandito ako, walang sino mang makakahipo sa'yo at lalong walang makakakuha sa'yo pabalik sa dilim. Tumayo si Marius at inayos ang kanyang Amerikana. Sabihin ninyo kay Mr. Valerosa, wala kaming kilalang asawa niya rito. Ang nandito ay ang aming Chief Technical Consultant
At kung gusto niyang makipag-usap, kailangan niyang dumaan sa aking mga abogado. Hinarap ni Marius si Marikit at hinawakan ang balikat nito. Manatili ka rito. Ituloy mo ang iyong ginagawa. Ipakita natin sa kanya kung anong klaseng hiyas ang itinapon niya sa kalsada. Habang naglalakad si Marius palabas ng silid upang harapin ang nakaraan ni Marikit, naiwan ang babae na nakatitig sa monitor. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang galit at ang bagong natagpuang tapang ay nagkaisa. Pinindot niya ang huling key sa kanyang keyboard at sa screen ay lumabas ang mga salitang, "Execution started." Ang bitag ay hindi laging gawa sa bakal at kadena. Kung minsan, ito ay gawa sa marangyang sutla, mga nakasisilaw na ilaw, at ang mapait na amoy ng pagkukunwari. Ito ang bulong ni Marikit sa kanyang sarili habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa sasakyan sa harap ng isang sikat na hotel sa Taguig. Gabi ng National Tech Innovation Gala, ang pinaka-inaabangang kaganapan kung saan ang lahat ng malalaking pangalaan sa industriya ay magtitipon. Ngunit sa likod ng kinang ng mga chandelier at ang tunog ng mga kristal na basong nagtatamaan, alam ni Marikit na ito ang gabi ng kanyang unang malaking pagsubok. Suot ni Marikit ang isang itim na gown na gawa sa pinya at sutla, isang obra maestra na siya mismo ang nagdisenyo at nagtahi sa loob ng 3 gabi. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang mga sugat at ang bawat pagkakatahi ay simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Simple ang kanyang ayos, ngunit ang kanyang tindig ay may taglay na ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. "Handa ka na ba, Marikit?" ang tanong ni Marius habang inaalok ang kanyang braso. Nakasuot si Marius ng isang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang karisma. Ang kanyang titig kay Marikit ay puno ng paghanga. Isang uri ng paghanga na nagbibigay ng lakas sa babae. "Handa na po ako, Sir Marius," ang sagot ni Marikit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa anino. Pagpasok nila sa bulwagan, ang lahat ng mata ay napalingon sa kanila. Marami ang nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng kasama ng mailap na si Marius Delgado. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Mateo Valerosa, kasama si Mireya na balot ng mga diamante at nakasuot ng gown na kulay pula na tila sumisigaw ng atensyon. Napahinto si Mateo sa kanyang pakikipag-usap sa isang investor nang makita niya si Marikit. Halos mabitawan niya ang hawak na baso ng champagne. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay malayo sa Marikit na itinapon niya sa ulan. Ang Marikit na kilala niya ay laging nakayuko, amoy bawang at sabon, at laging may hawak na karayom. Ang babaeng ito ay tila isang reyna. "Mateo, Hon, look at that woman," ang bulong ni Mireya. Ang kanyang boses ay puno ng inggit. "Sino ba yang kasama ni Delgado? She looks so familiar pero parang impossible." Hindi nakasagot si Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang matinding takot at pagkalito. Habang naglalakad sina Marikit at Marius, sadyang humarang si Mireya sa kanilang landas. Dala ang kanyang mapait na ngiti. Well, good evening, Mr. Delgado. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay magdadala ng assistant sa ganitong klaseng event." Tumingin si Mireya kay Marikit mula ulo hanggang paa, isang mapang-insultong tingin na tila ba sinusukat ang halaga ng suot nito. "Wait, I know you. Ikaw yung babaeng mananahi ni Mateo, di ba? Yung dating asawa na parang basahan kung itapon?" Naramdaman ni Marikit ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang mahigpit at protektadong hawak ni Marius sa kanyang baywang. "Mali ka ng pagkakakilala, Miss Mireya," ang malamig at matalas na sagot ni Marius. "Ang babaeng nasa harap mo ay hindi isang assistant. Siya ang aming lead architect
at Chief Strategy Officer. Kung wala siya, ang industriyang ito ay mananatiling bulag sa katotohanan. Humalakhak si Mireya, isang tunog na parang pagkabasag ng baso sa semento. Lead Architect, pinapatawa mo ba kami, Mr. Delgado? Baka nakakalimutan ninyo, ang babaeng yan ay hindi man lang makabili ng sarili niyang sapatos noon. Mateo, sabihin mo nga sa kanila kung gaano siya kawalang silbi. Humarap si Marikit kay Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay naging matigas na parang marmol. Mateo, ang simula ni Marikit, ang kanyang boses ay dinala ng katahimikan ng buong paligid. Ang pagiging mananahi ay hindi isang kahihiyan. Dahil sa bawat tahi na ginawa ko, natutunan ko kung paano ayusin ang mga bagay na sira. At sa gabing ito, makikita ninyo kung ano ang mangyayari kapag ang isang sistemang itinayo sa kasinungalingan ay nagsimulang matanggal ang mga tahi. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan, maliban sa isang malaking screen sa gitna. Isang anunsyo ang dapat nalalabas para sa tagumpay ng Valerosa Financials, ngunit sa halip ng mga graph at porsyento, isang imahe ng isang pulang sinulid ang lumitaw. Ang sinulid ay dahan-dahang humihila sa isang pangalan, ang pangalang Mateo Valerosa, hanggang sa ang bawat titik nito ay magkagulo-gulo at maging isang salitang plagiarist na balot ng bulungan ng buong paligid. Ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng papel. Hindi ito maaari. Ang hiyaw ni Mateo habang sinusubukang lapitan ang control panel. Huminga ng malalim si Marikit. Hindi siya natuwa sa nakikita. Sa halip, naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang kailangan itong mangyari. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Kung minsan, ito ay may lasa ng mapait na katotohanan. Mateo, bulong ni Marikit sa gitna ng kaguluhan, sapat lamang para marinig nito. Ang huling tahi ay nagsimula nang kumawala. At kapag natapos ito, wala nang matitira sa'yo kundi ang anino ng taong ninakawan mo. Tumalikod si Marikit at Marius, iniwan ang mga Valerosa sa gitna ng kahihiyan. Habang naglalakad sila palabas, naramdaman ni Marikit ang mahinang pagpatak ng kanyang luha. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa wakas. Ang kanyang kaluluwa ay nagsimula na ring makalaya sa bitag ng nakaraan. Ang isang kasinungalingang itinahi sa loob ng 10 taon ay hindi kayang pagtakpan ng anumang mamahaling tela. Kapag ang katotohanan ang humila sa sinulid, ang lahat ng marangyang suot mo ay magsisimulang magkapira-piraso hanggang sa maiwan kang hubad sa harap ng mapanghusgang mundo. Ito ang malamig na katotohanang sumalubong kay Mateo Valerosa pagkapasok niya sa kanilang mansyon matapos ang malagim na gabi sa gala. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pasakit. Ang bawat painting sa dingding ay tila tumatawa sa kanyang kahihiyan. Inihagis niya ang kanyang Amerikana sa sofa at ang tunog ng pagbagsak nito ay sumabay sa malakas na pagpintig ng kanyang sentido. Anong nangyari, Mateo? Paanong naging ganoon ang presentation mo? Ang sigaw ni Doña Milagros na noon ay naglalakad pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pamaypay. Ang lahat ng mga kaibigan ko, ang lahat ng mga kompetisyon natin, nakita nila ang pangalang Valerosa ay naging katatawanan sa loob ng isang gabi. Napaupo si Mateo at hinawakan ang kanyang ulo. Hindi ko alam, ma'am. May kung anong nangyari sa system. Sinasabi ng IT team na may pumasok na virus. Pero alam ko kung kaninong sulat kamay ang nakita ko sa screen na yon. Si Marikit. Siya ang may gawa nito. Huminto si Doña Milagros at marahas na ibinagsak ang kanyang pamaypay sa lamesa na lumikha ng isang matunog na pagkakalampag. Ang babaeng yan. Akala ko ba ay itinapon mo na siya sa kalsada? Akala ko ba ay wala siyang silbi? Bakit ngayon ay nagagawa niyang sirain ang buhay natin? Mateo, anak,
Hindi ka dapat nagpapatalo sa isang hamak na mananahi. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok si Mireya. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-alala para kay Mateo. "You don't understand, tita," ang sabi ni Mireya. Ang kanyang boses ay matalas at walang galang. "Hindi lang pangalan ang nawala sa atin. Ang mga investors ko, binabawi na nila ang kanilang commitment. Sabi nila, hindi sila maglalagay ng pera sa isang kumpanyang pinapatakbo ng isang plagiarist. Mateo, do something. Ayusin mo ang system na yan bago ako tuluyang iwan ng mga partners ko." Tumingin si Mateo kay Mireya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lamat sa maskara ng babaeng pinili niya. Walang pagmamahal sa mga mata nito, kundi puro pansariling interes lamang. "Bakit ako lang ang inaasahan niyo? Mireya, akala ko ba ay matalino ka rin sa business? Bakit hindi mo gamitin ang mga koneksyon mo para pigilan ang balitang ito?" "My connections are for winners, Mateo, not for people who get humiliated in front of everyone." Ang ganti ni Mireya bago marahas na tumalikod at umalis ng silid. Ang tunog ng kanyang matitigas na hakbang ay tila isang huling hudyat ng kanilang mabuhay na pagsasama. Habang nagkakagulo sa mansyon ng mga Valerosa, ang kapaligiran naman sa talyer ni Mang Esteban ay balot ng isang tahimik na tagumpay. Nakaupo si Marikit sa harap ng kanyang lumang makina ng pananahi. Dahan-dahang hinihila ang isang pulang sinulid mula sa isang piraso ng tela. Ang tunog ng makina ay tila isang banayad na kanta sa katahimikan ng gabi. Lumapit si Marius at sumandal sa hamba ng pinto. Pinapanood niya ang bawat galaw ni Marikit, ang paraan ng paghawak nito sa tela, ang konsentrasyon sa mga mata nito, at ang maliit na ngiti na dahan-dahang sumisibol sa labi ng babae. "Hindi ka ba natatakot sa ginawa natin, Marikit?" Ang tanong ni Marius. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Matalas na kalaban sina Mateo at ang kanyang ina. Hindi sila titigil hanggat hindi kanila na ibabalik sa putik. Itinigil ni Marikit ang kanyang pananahi at tumingin kay Marius. "Natuto na po akong lumangoy sa putik, Sir Marius. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. Ako? Wala na po akong kailangang itago. Ang lahat ng tahi ng buhay ko ay nakaladlad na sa harap nila. Ngayon, sila naman ang dapat makaramdam kung paano mawalan ng lahat." Inabot ni Marikit ang isang maliit na piraso ng tela at hinaplos ito. Ang isang matibay na tahi ay hindi basta-basta napuputol. Kailangan mo itong isa-isang alisin para hindi masira ang tela. Ganyan ang gagawin ko sa kanila. Hindi ko sila bibiglain. Hahayaan ko silang panoorin ng dahan-dahang pagkasira ng kanilang sariling kasinungalingan. Napangiti si Marius. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Marikit na nakapatong sa makina. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam kay Marikit. Isang pakiramdam na tila ba ang bawat lamat sa kanyang puso ay unti-unti ring tinatahi ng pag-asa. "Kasama mo ako, Marikit," ang bulong ni Marius. "Hinding-hindi ko hahayaan na mabitak muli ang iyong mundo." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nagambala nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng telyer. Isang marahas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng kamao sa bakal na pinto ay puno ng galit at desperasyon. "Marikit! Marikit Valerosa! Lumabas ka dyan!" Ang sigaw ni Mateo mula sa labas. "Alam kong nandyan ka. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Huwag kang magtago sa likod ng lalaking yan." Tumingin si Marikit kay Marius pagkatapos ay sa pinto. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpakita ng takot. Sa halip, ang ningas ng katarungan ay lalong nagalab. "Sir Marius," ang sabi ni Marikit habang dahan-dahang tumatayo, "huwag po kayong makialam. Ako ang tatapos sa sinimulan niya. Ang lamat sa kanilang maskara ay kailangan ng tuluyang mabasag."
Dahan-dahang lumakad si Marikit patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tunog ng paghuhukom. At nang buksan niya ang pinto, ang dilim ng gabi ay sumalubong sa galit na mukha ni Mateo. Ngunit sa likod nito ay ang maliwanag na buwan na tila nagbibigay ng basbas sa huling laban ng isang mananahing naging reyna. Ang trono ay hindi laging gawa sa ginto at mahahalagang bato. Kung minsan, ito ay dahan-dahang itinatahi mula sa mga hibla ng katarungang matagal na nating ipinagkait sa ating sarili. At kapag ang reyna ay muling naupo, ang bawat baluktot na sinulid ay kailangang maituwid, gaano man ito kasakit. Ito ang nasa isip ni Marikit habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang salamin sa loob ng silid ni Marius Delgado. Ang kanyang suot na terno ay isang obra maestra ng kulay asul at pilak na may mga bordadong disenyo ng mga bulaklak na tila sumisibol mula sa abo. Ang bawat tahi nito ay pulido, ang bawat lupi ay perpekto, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Wala na ang amoy ng bawang at ang mga mantsa ng grasa. Pinalitan ito ng banayad na halimuyak ng sampagita at ang ningning ng isang babaeng muling natagpuan ng kanyang halaga. Handa na ang lahat sa boardroom, Marikit. Ang mahinahong sabi ni Marius habang lumalapit sa kanya. Inayos ni Marius ang kwelyo ng kanyang Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa refleksyon ni Marikit. Sa sandaling pumasok ka sa pintuang yon, hindi ka na lang basta Marikit Valerosa. Ikaw na ang magdidikta ng tadhana nila. Huminga ng malalim si Marikit. Ang kanyang dibdib ay sumabay sa banayad na tunog ng kanyang mga hiyas. Salamat, Marius. Salamat sa paniniwala sa akin nung maging ako ay nakalimutan na kung paano maniwala sa sarili. Samantala, sa loob ng malawak na boardroom ng Valerosa Financials, ang tensyon ay tila isang makapal na usok na nakakasakal. Nakaupo si Mateo sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga dokumentong hawak niya. Sa tabi niya ay si Doña Milagros, na kahit pilit na nag-aayos ng kanyang muka ay hindi maitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Si Mireya naman ay nakatayo sa sulok, balisa, at paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo. Bakit ba ang tagal ng kinatawan ng MTech? Ang inis na tanong ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na pilit na itinatago ang kaba. Kailangan nating pirmahan ang merger na ito bago lumabas ang balita tungkol sa pagbagsak ng ating main server. Mateo, anak, ayusin mo ang mukha mo. Huwag kang magmukhang talunan. Ma'am, hindi lang ito basta merger. Ang mahinang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Sinasabi nila na ang bagong CEO ng MTech ang may hawak ng universal key sa lahat ng ating system. Kung hindi siya papayag, tuluyan na tayong mabubura sa mapa. Biglang bumukas ang dambuhalang pintuan ng boardroom. Ang malakas na tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay nagpatahimik sa lahat. Ang bawat pagtama ng matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na pintig ng puso na papalapit. At doon, sa gitna ng liwanag, pumasok si Marikit. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Halos mabitawan ni Mateo ang kanyang ballpen habang ang bibig ni Doña Milagros ay bahagyang bumukas sa hindi maipaliwanag na gulat. Si Mireya ay napasandal sa dingding. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tanawin. Good morning, everyone! Ang panimula ni Marikit, ang kanyang boses ay matatag, malamig, at may taglay na awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa kanya noon. I am the strategic partner and chief technical consultant of MTech at ako ang magpapasya kung karapat-dapat pa bang manatiling bukas ang pintuan ng Valerosa Financials. Dahan-dahang lumakad si Marikit patungo sa bakanteng upuan sa tapat ni Mateo. Bago siya maupo, hinawakan niya ang dulo ng kanyang terno, isang simpleng kilos na nagpakita ng kanyang dignidad. Marikit,
Ang nauutal na bulong ni Mateo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Anong ginagawa mo rito? Paanong ikaw ang ambisyosa? Ang biglang sigaw ni Doña Milagros, pilit na ibinabalik ang kanyang dating lakas. Isang hamak na mananahi na nagpapanggap na CEO. Mateo, tawagin mo ang security. Hindi ko hahayaang bastusin ng babaeng ito ang ating boardroom. Hindi kumilos si Marikit. Tumingin lamang siya kay Doña Milagros, isang titig na puno ng habag at hindi ng galit. Doña Milagros, ang seguridad na sinasabi ninyo ay ako rin ang may hawak. Ang bawat password, ang bawat database, at ang bawat sentimo na natitira sa kumpanyang ito ay nakadepende sa isang tahi na ako lang ang may kakayahang hawakan. Kung palalayasin ninyo ako, tuluyan ninyong itatapon ang huling pag-asa ng inyong pamilya. Natahimik ang matanda. Ang kanyang kayabangan ay tila isang telang marupok na biglang napunit sa gitna. Hinarap ni Marikit si Mateo. Mateo, ang respeto ay hindi hinihingi. Pinapatunayan. Sabi mo noon, wala akong silbi. Sabi mo, ang talino ko ay hanggang sa makina lang ng pananahi. Ngayon, tingnan mo ang iyong paligid. Ang makinang yon ang nagbuo ng sistemang hindi mo kayang ayusin. Ang karayom na yon ang nagtahi ng bitag kung saan ka ngayon nakakulong. Inilabas ni Marikit ang isang folder at dahan-dahan itong inilapag sa harap ni Mateo. Sa loob nito ay ang isang kontrata, hindi ng merger, kundi ng pagsuko. Mayroon kayong dalawang pagpipilian, ang sabi ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ibigay sa akin ang lahat ng ninakaw ninyong credit sa aking mga gawa o panoorin ang inyong pagbagsak sa harap ng buong bansa. Pipiliin ninyo ang katarungan o ang inyong huwad na dangal? Ang mga salita ni Marikit ay tila isang malakas na paghuhukom na umaling-awngaw sa buong silid. Si Mateo ay nanatiling nakatitig sa kanya, nagsisimulang mapagtanto na ang babaeng itinuring niyang basahan ay siya palang reynang may hawak ng kanyang hininga. Sa labas ng boardroom, nanatiling nakatayo si Marius, may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang ang huling tahi ay nailagay na sa tamang lugar. At sa loob, si Marikit ay dahan-dahang hinawakan ng kanyang lumang hiyas, isang maliit na brooch na hugis karayom, isang paalala na ang kanyang simula ay hindi kailanman magiging mitya ng kanyang kahihiyan, kundi ng kanyang tunay na tagumpay. Ang utang na loob, na akala ko ay ginto, ay isa palang kalawang na unti-unti akong kinakain mula sa loob. Sa loob ng 10 taon, itinuring kong mga tagapagligtas ang mga taong sila rin palang pumatay sa aking mga pangarap. Nanatiling nakatitig si Marikit kay Doña Milagros na ang mukha ay unti-unti nang nawawala ng kulay. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na nakasakal sa bawat hininga ng mga naroon. Hindi na lang ito tungkol sa mga ninakaw na codes o sa bilyon-bilyong pisong nakataya sa bidding. May mas malalim na sugat na nakabukas sa pagitan ng kanilang mga mata. Marikit, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Iniligtas ka namin noong mamatay ang tatay mo. Binigyan ka namin ng tirahan, ng dangal, at ng pagkakataong maging asawa ko. Huwag mong kalimutan ang lahat ng yon dahil lang sa galit. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Marikit. Dahan-dahan niyang inilabas ang pangalawang folder mula sa kanyang bag. Isang folder na mas luma, mas madumi, at mas mabigat ang laman. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa at ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan. Dangal, Mateo? Ang dangal ba ay ang pagpapakain sa akin ng mga tira-tirang pagkain habang pinapanood ninyo akong magtrabaho hanggang madaling araw? Ang tanong ni Marikit, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim ng isang labaha.
At ang pagsagip sa akin nung mamatay ang tatay ko, akala ko ay utang na loob ko sa inyo ang pambayad sa ospital at pampalibing. Pero alam niyo ba kung ano ang nahanap ni Mang Esteban sa mga lumang file ng tatay ko? Tumingin si Marikit ng diretso sa mga mata ni Doña Milagros. Nakita niya ang isang mabilis na pagdaan ng takot sa mga mata ng matanda. Isang takot na tanging ang mga taong may malalim na itinatago ang nakakaunawa. Ang tatay ko ay may insurance policy sa bangko ninyo. Ang pagpapatuloy ni Marikit habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang dulo ng folder. Isang linggo bago siya mamatay sa accident sa factory, inilipat ang lahat ng benepisyo sa kumpanya ninyo bilang payment for debt na hindi naman niya kailanman pinirmahan. Ninakaw ninyo ang perang para sa amin. At pagkatapos ay ginamit ninyo ang kaparehong pera para bilhin ang aking kalayaan. Ginawa ninyo akong alipin gamit ang sariling pera ng tatay ko. Natahimik ang lahat. Maging ang mga board members na naroon ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang bulungan sa paligid ay tila naging isang malakas na hiyaw sa pandinig ni Mateo. "Mom, is this true?" Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito." Ngunit si Doña Milagros ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At ang kanyang dati ay matikas na tindig ay tila biglang bumigay. "Ginawa ko lang yon para sa atin, Mateo. Para sa kumpanya. Ang tatay ni Marikit ay isang hamak na trabahador lang. Hindi niya deserve ang ganoon kalaking pera." Ang pag-amin na yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Mateo. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang kanyang asawa na itinuring niyang basura, ay ang mismong biktima ng kasakiman ng kanyang sariling ina. Sa gitna ng tensyon, isang maliit at tahimik na sandali ang naganap. Dahan-dahang kinuha ni Marikit ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa, ang panyo na dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Amoy pa rin nito ang lupang tinataniman ng ama at ang paborito nitong tabako. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tila ba sa pamamagitan nito ay nararamdaman niya ang yakap ng kanyang ama sa gitna ng boardroom. Iyon ang kanyang golden moment, ang sandali, kung saan naramdaman niyang sa wakas na ituwid na niya ang baluktot na tahi ng kanilang kasaysayan. "Ngayon, Mateo," ang sabi ni Marikit habang dahan-dahang tumatayo, "ang kumpanyang ito ay hindi na sa inyo." Mula sa sandaling ito, ang MTech na ang may-ari ng lahat ng assets ng Valerosa Financials bilang kabayaran sa lahat ng ninakaw ninyo sa akin at sa pamilya ko. Kukunin ko ang lahat, ang bahay, ang bangko, at maging ang dangal na matagal na ninyong ginagamit na panakip sa inyong baho. Humarap si Marikit kay Marius na noon ay nakatayo sa pinto. Tumango si Marius, isang tanda ng suporta at paghanga. "Wait, Marikit!" Ang hiyaw ni Mireya na noon ay biglang sumingit sa gitna. "You can't do this. I have investments here. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat dahil lang sa personal mong galit." Tumingin si Marikit kay Mireya. Ang kanyang titig ay puno ng lamig. "Miss Mireya, ang mga investments mo ay nakabase sa isang system na puno ng butas. At ang mga butas na yon, ako ang may-ari. Kung gusto mong isalba ang pera mo, baka mas mabuting simulan mo ng mag-impake. Dahil ang gusaling ito ay hindi natatanggap ng mga taong ang tanging alam ay magnakaw ng galing ng iba." Habang naglalakad si Marikit palabas ng boardroom, hindi niya pinakinggan ang mga pagsusumamo ni Mateo o ang mga mura ni Doña Milagros. Bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa 10 taon ng kadiliman. Ngunit bago pa man siya makalabas sa gusali, isang tawag ang natanggap ni Marius sa kanyang telepono. Ang ekspresyon sa mukha ni Marius ay biglang nagbago. Mula sa tagumpay tungo sa isang matinding pag-aalala. "Ano? Sigurado ba kayo?
Ang tanong ni Marius sa kabilang linya, nasaan siya ngayon? Lumingon si Marius kay Marikit at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagong panganib. Marikit, hindi pa tapos ang lahat. Si Mateo, nawawala siya at may nakakita sa kanya na bitbit ang lahat ng backup servers na naglalaman ng Phoenix system. Kung hindi natin siya mahahanap sa lalong madaling panahon, lahat ng pinaghirapan mo ay maaaring mawala sa isang iglap. Naramdaman ni Marikit ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang tagumpay na akala niya ay ganap na ay muling nanganib. Sa labas, ang langit ay muling nagdilim. Tila nagbabadya ng isang bagyo na mas matindi pa sa unang unos na dumating sa kanyang buhay. Bakit sa huling sandali, ang taong nangakong poprotekta sa akin ang siya ring huling magtatangkang sumunog sa aking mundo? Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init, ngayon ay naging isang apoy na handang tumupok sa lahat ng aking pinaghirapan. Ito ang pait na nasa puso ni Marikit habang ang kanilang sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa madilim at madulas na kalsada patungo sa lumang bodega ng mga Valerosa sa labas ng Quezon City. Sa tabi niya, si Marius ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang muka ay balot ng matinding pag-aalala. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang semento ay tila isang karera laban sa kamatayan. Mateo, huwag kang gagawa ng ingay na hindi mo pagsisihan. Ang bulong ni Marius sa gitna ng katahimikan. Marikit, manatili ka sa likod ko kapag dumating tayo roon. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin sa gitna ng kanyang desperasyon. Nang makarating sila sa bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kumikislap na bombilya sa kisame na tila malapit ng mapundi. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay humahalo sa amoy ng gasolina na kumakalat sa sahig. Doon, sa gitna ng malawak na espasyo, nakita nila si Mateo. Hawak niya ang dambuhalang main server ng Phoenix system, ang bunga ng 10 taong puyat at talino ni Marikit. Sa kanyang kabilang kamay ay isang lighter na ang apoy ay sumasayaw sa gitna ng dilim. Huwag kayong lalapit! Ang hiyaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Lahat ng ito, lahat ng binkwang na ninakaw ninyo sa akin, susunugin ko kung hindi ito mapupunta sa akin. Walang sino mang makikinabang dito. Dahan-dahang humakbang si Marikit pasulong. Binaliwala ang babala ni Marius. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang mahinahong paalala sa gitna ng kaguluhan. Mateo, bitawan mo yan. Ang mahinahong sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. Ang system na yan ay hindi mo pag-aari. At ang apoy na hawak mo, hindi niyan matutupok ang talino ko. Kahit sunugin mo pa ang server na yan, ang lahat ng logic nito ay nakatanim sa isipan ko. You don't understand, Marikit. Ang sigaw ni Mateo habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. I had everything. Ang pangalan, ang yaman, ang respeto. Pero dahil sa'yo, naging isa akong kriminal sa paningin ng lahat. Ninakawan mo ako ng buhay. Ninakawan kita ng buhay? Ang tanong ni Marikit habang dahan-dahan siyang lumalapit. Mateo, kailanman ay hindi kita ninakawan. Ang buhay mo ay isang huwad na tahi na ikaw mismo ang gumawa. Ninakaw mo ang gawa ko. Ninakaw ninyo ang insurance ng tatay ko at itinuring ninyo akong alipin sa loob ng 10 taon. Sino sa atin ang tunay na nagnakaw? Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Mateo at pumasok si Doña Milagros. Mateo, anak, sunugin mo na yan. Huwag kang makinig sa babaeng yan. Mas mabuti pang mawala ang lahat kaysa mapunta sa isang mananahi ang ating kumpanya. Ang matinis na hiyaw ng matanda na tila isang demonyong naguudyok sa kanyang anak. Sa gitna ng kapahamakan, sa gitna ng tensyon, napansin ni Marikit ang isang maliit na bagay sa lapel ng lumang jacket ni Mateo. Isang pulang sinulid na nakasabit pa rin doon. Iyon ang huling jacket na tinahi niya para kay Mateo bago siya palayasin sa bahay.
Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya, hindi para sa server, kundi para sa sinulid na yon. Mateo, ang pabulong na sabi ni Marikit, noong tinahi ko ang jacket na yan, bawat hibla ay puno ng panalangin para sa kaligtasan mo. Alam mo ba kung bakit may ghost stitch ang system na yan? Hindi yon para sirain ka. Inilagay ko yon bilang safety net dahil alam kong darating ang araw na maliligaw ka at gusto kong maging ako ang huling taong magliligtas sa iyo. Natahimik si Mateo. Ang kanyang kamay na humahawak sa lighter ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa server, pagkatapos ay kay Marikit, at sa huli ay sa kanyang ina na patuloy sa pagsigaw. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding pagsisisi. Iyon ang golden moment, ang sandali kung saan naramdaman ni Marikit na ang katarungan ay hindi laging tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pagpapakita sa kalaban ng laki ng kanilang nawala. Hinawakan ni Marikit ang dulo ng pulang sinulid sa jacket ni Mateo at dahan-dahan itong hinila hanggang sa ito ay tuluyang makawala. Ito na ang huling tahi, Mateo. Pinapalaya na kita at pinapalaya ko na rin ang sarili ko mula sa sumpaan nating dalawa. Ibinaba ni Mateo ang lighter. Ang apoy ay namatay, pinalitan ng isang makapal na katahimikan. Napaluhod siya sa sahig at humagulhol ng yak. Ang tunog ng kanyang hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Mabilis na lumapit si Marius at kinuha ang server. Habang si Marikit ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa labas, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, isang pangkat ng mga pulis ang dumating sa pangunguna ni Mang Esteban. Dala nila ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng krimen ni Doña Milagros. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin! Ang sigaw ni Doña Milagros habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Mateo, gawin mo ang lahat. Iligtas mo ako. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakayuko, hindi tumitingin sa kanyang ina. Ang tanging naririnig na lamang ay ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Doña Milagros, ang tunog ng isang katarungang matagal na nating ipinagkait sa ating mga sarili. Hinarap ni Marikit si Marius. Tapos na ba, Marius? Tapos na ang dilim, Marikit. Ang sagot ni Marius habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngayon, ang susunod nating tatahiin ay ang iyong kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglisan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Marikit sa lumang bodega. Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungan para punan ang 10 taon ng nawalang buhay? O ang pagpapatawad ay isa pang tahi na kailangan niyang matutunang gawin? Sabi nila, ang pinakamahirap na tahi ay hindi yung sa makapal na tela, kundi yung sa pusong punong-puno ng lamat. Dahil sa bawat hila ng sinulid, kailangang dumaan muli sa hapdi bago mo tuluyang masabing buo ka na. Ito ang bulong ni Marikit habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kumpanya ng mga balirosa at tuluyang mabilanggo si Doña Milagros dahil sa mga kaso ng estafa at pagnanakaw ng insurance. Ang bawat gabi ng kanyang paghihirap noon ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ngunit ang mga galos sa kanyang kaluluwa ay nananatiling saksi sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Nabalik lamang ang diwa ni Marikit nang marinig niya ang banayad na pagbukas ng pinto. Pumasok si Marius, bitbit ang isang bungkos ng puting mga bulaklak at isang maliit na paper bag. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang liwanag na dahan-dahang tumutunaw sa lamig na nararamdaman ni Marikit. Pinapagod mo na naman ang sarili mo, Marikit. Ang pabulong na sabi ni Marius habang inilalagay ang mga bulaklak sa florera sa ibabaw ng lamesa. Sabi ni Mang Esteban, kailangan mo raw ng break. Kaya heto, binilhan kita ng paborito mong kakanin mula sa labas. Napangiti si Marikit at lumapit sa kanya. Salamat, Marius. Minsan,
Nakakalimutan ko na ang oras kapag nakikita ko ang mga bagong proyekto natin para sa mga kababaihan sa Quezon City. Umupo sila sa maliit na sofa sa gilid ng opisina. Habang kumakain, naging masinsina ng kanilang pag-uusap. Inilahad ni Marius ang balita tungkol kay Mateo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili ni Mateo na manirahan sa isang maliit na probinsya upang magsimulang muli bilang isang encoder. Wala na ang kanyang yaman, wala na ang kanyang kapangyarihan, ngunit ayon sa mga balita, mukhang natututo na rin itong mamuhay ng may katapatan. Napatawad mo na ba siya? Ang tanong ni Marius, ang kanyang titig, ay nakapako sa mga mata ni Marikit. Tila ba naghahanap ng kasagutan para sa kanyang sariling puso? Huminga ng malalim si Marikit. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang panyo. Ang panyong dati ay pagmamay-ari ng kanyang ama. Ang pagpapatawad, Marius, ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa akin. Ayoko nang magdala ng bigat sa bawat hakbang ko patungo sa hinaharap. Pinatawad ko na siya. Hindi dahil nararapat siya rito, kundi dahil nararapat akong maging malaya. Dahan-dahang inabot ni Marius ang kamay ni Marikit. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang lunas na humahaplos sa bawat lamat ng kanyang puso. Marikit, sa loob ng mahabang panahon, itinahi mo ang buhay mo para sa iba. Ngayon, gusto kong ako naman ang tumulong sa iyo na itahi ang ating bukas. Hindi kita mamadaliin. Maghihintay ako hanggang sa ang bawat tahi ng puso mo ay maging matibay na muli. Iyon ang golden moment. Isang sandali kung saan naramdaman ni Marikit na sa wakas, hindi na siya kailangang maging malakas mag-isa. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng opisina, ang kanilang mga titig ay nagtagpo. Punong-puno ng pag-asa at isang uri ng pag-ibig na hindi mapangangkin, kundi mapagkalinga. Isang matamis na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Marikit. Isang ngiting hindi na pilit, kundi galing na sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag ng tumunog ang telepono sa lamesa ni Marikit. Ang tawag ay nagmumula sa kumpanya ng mga suppliers nila sa tela. Ma'am Marikit, may problema po tayo. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. May isang babaeng nagngangalang Mireya ang nagpapakilala bilang bagong legal counsel ng ating supplier. Sinasabi niyang ang lahat ng kontrata natin para sa mga materyales ay invalid at kailangang bawiin sa lalong madaling panahon. Biglang tumayo si Marikit. Ang kanyang mga mata ay naging matalas muli. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang mga anino ng nakaraan ay sadyang ayaw siyang tantanan. Si Mireya, na akala niya ay naglaho na matapos ang pagbagsak ni Mateo, ay muling nagbabalik upang maghasik ng kaguluhan. Ano ang gagawin natin, Marikit? Ang tanong ni Marius habang nakatayo rin at handang sumuporta. Tumingin si Marikit sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. Ang akala ni Mireya, ako pa rin ang Marikit na madaling takutin. Hindi niya alam na ang telang hawak ko ngayon ay gawa sa bakal at determinasyon. Kung gusto niya ng giyera sa legalidad, ibibigay ko sa kanya ang isang laban na hindi niya malilimutan. Kinuha ni Marikit ang kanyang folder at hinarap si Marius. Marius, kailangan nating pumunta sa main plant ngayon din. Hindi ko hahayaang masira ang pangarap ng mga kababaihang umaasa sa atin dahil lang sa isang taong hindi matanggap ang kanyang pagkatalo. Habang nagmamadali silang lumabas ng gusali, naramdaman ni Marikit ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang landas ng paghilom ay hindi pala isang diretso at payapang kalsada. Ito ay may mga liko at balakid na sadyang susubok sa iyong katatagan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Marikit na hindi na siya ang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanyang tadhana at ang huling tahi na kanyang gagawin ay ang pagpapatumba sa huling aninong humaharang sa kanyang liwanag.